pag-usapan natin tong exciting part next week. Alam nyo, mga kababayan, serious. No joke, no joke. Excited talaga ako sa Tuesday next week. Oo. Excited talaga ako sa next week. Kasi next week, ito yung matagal na nating iniintay. Ito yung matagal na nating gustong malaman kay Sara Duterte. Yung pag-uusapan na finally, yung kanyang salin at bank accounts next week. Oo. Next week. Excited na ako dyan. At ang sabi sa balita, or actually, sinabi na nga ito kahapon, no, isang araw, sa April 22, pag-uusapan na yung illegal, yung unexplained wealth or ill-gotten wealth ni Sara Duterte. Ayan, ito na, gusto ko to. Oo, excited ako dito, guys. Promise. No joke, no joke. Ito siguro, i-reserve ko tong araw na to. Kailangan nakaupo ako sa computer at kailangan naririnig ko yung... Hindi ko palalabasin tong araw. Hindi ako lalabas. Promise. Lahat ng meeting ko, cancel. Lahat ng meeting ko sa April 22, cancel. Anong araw ba ang April 22? Wait. Tuesday yata yun eh. Anong araw ba yun? Wednesday next week. Lahat ng meeting ko sa April 22, Wednesday, wala. Cancel kayong lahat. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Hindi ako alis ng bahay. Manonood akong hearing. Bahala kayo sa buhay nyo. Kailangan marinig ko to. Hindi pwedeng hindi. At tagal ko inintay to eh. Alam nyo mga kababayan, yung mga iba kasi alam nyo, yung kay Ramil Madriaga, pasabog yun. Wala problema doon. Yung death threat, pasabog yun. Walang problema doon. Pero nakita na natin yung ebidensya nun eh. Nakita na natin yun. Nakita natin yung meltdown ni Sara Duterte habang binantaan niya ang presidente, napupugutan niya ng ulo, na ipapapatay niya, etc. etc. Nakita na natin yun eh. Walang problema doon. Given na yun. Sureball na yun. Itong Tuesday, si Madriaga nagsalita, maraming pasabog. Oo, pasabog eh. Oo. Pero ngayon, alam na naman na natin yan, December pa lang. Noong una pa lang lumabas si Madriaga, alam na natin. Oo. So ako, parang hindi, parang okay, medyo may mga konting surprise tulad nung bakla daw si Baste, yung mga ganun-ganun, mga konting surprise. But in general, alam na natin yan. Pero to, hindi pa natin alam to, guys. Yung SALN, at saka itong sa, yung sa AMLAC. Oo. Yung SALN, tsaka AMLAC. Hindi pa natin alam ang tunay na kwento dito. Alam nyo mga kababayan, eto lang ha. Ako naniniwala ako na ito gustong malaman ng mga Pilipino. At ito, nakakasira na to sa imahe ni Sara Duterte. Kasi may mga nakikita ako na nagsasabi, ayoko na maging presidente si Sara Duterte, nagnakaw ng 73 million. See? May mga nakikita akong ganung comments. May mga nakikita akong ganung mga content. Sa TikTok, marami sa TikTok. Yung mga nasa abroad ha, April 22, 10 a.m. Philippine time. Philippine time ha. So baka mapuyat kayo. Baka mapuyat kayo ha. Philippine time 'yon. Oo. So siguraduhin nyo na nakaayos ang lahat. Oo, kasi pasabog 'yan, guys, pasabog 'yan. Oo. Walang tulugan kahit may shift. Kawawa naman yung mga OFW natin, walang tulugan. Oo. Pero wag niyo kalimutan ang work niyo. Oo. Pero kung mag-leave kayo, wala problema. 5 a.m. daw doon sa ibang 3 a.m. daw sa ibang lugar. Ay, Diyos ko. Oo. Basta April 22, 10 a.m. Philippine time. Kayo na bahala mag-adjust sa oras niyo. Buti wala ako sa Canada or sa US, no? Kawawa naman ako. Kung nasa US ako, anong oras yun? Ate Trexie, anong oras sa Houston yun? 10 a.m. Mga 8 p.m., no? 8 p.m. sa Houston. Buti wala ako sa Houston. Pupunta pa lang ako ng US eh, within the week. Within the year. Oo. Oo, mga ganon. Mga 8 p.m. Mga 8 p.m. So, grabe. 9 a.m. Wala na bang GST? DST? Okay, 9 a.m. Ngayon. Pero 10 p.m., mga 8 p.m. yun sa US. Sa mga 8 or 9 p.m. sa Houston. Puyatan yun. Grabe.
Puyatan yan, guys. Oo. Puyatan yun. Good luck na lang. Anyway. So, 9 p.m. daw kasi nag-adjust na ng time. Oo nga pala, no, tapos na yung DST. Oo. Anyway, basta manood tayong lahat. Manood tayong lahat. Hay. Anyway, so yun na nga, sa April 22 yan. Tapos, ang malala, mga kababayan, ang malala, eto na. Sentry, it's your time to shine. It's your time to shine, Sentry. Kung mapanood mo man tong video na to. It's your time to shine. House panel summons Trillanes and AMLAC to Sara Duterte impeachment hearing. Ay, patay tayo dyan. Good luck! Diyos ko. Woo! My goodness. Sentry, it's your time to shine. Oo. Good luck po ha. Good luck. Oo, sana may kwento nyo na maayos ang ating pinaglalaban. Oo. Diba? Kasi alam nyo mga kababayan, dito kasi makikita yung money trail. Yung hinahanap nating paper trail, money trail, dito natin makikita yun. Totoo ba na may mga ninakaw? Totoo ba na mayroong dumaang 2 bilyong piso sa bank account si Sara Duterte? Yan kasi ang usapan dyan eh. Yan ang kwentuhan dyan. So, sana ho, mai-establish. Oo. Sara, umabsent ka ha. O, i-maintain mo ang iyong personality. Umabsent ka. I-maintain mo yung personalidad na hindi uma-attend sa mga hearing. O, umabsent ka ha. Galing nga ng pag-absent. Galing nga ng pag-absent. Pero feeling ko si Sara Duterte ngayon nagtatago eh. Hindi ko ibig sabihin nagtatago na dahil na parang kriminal. Ibig sabihin, nagtatago siya sa mata ng publiko. Feeling ko nagkukulong lang ngayon yan sa kwarto at hindi nakikinig ng balita, Netflix lang ng Netflix, Prime Video, HBO Max, ganun. Oh. Disney Plus, puro ganun lang siya ngayon kasi pag nanood siya ng TV, mas-stress lang siya. So, sigurado ako absent siya at feeling ko hindi siya wala siya ngayon masyadong social media. Baka social media niya puro yung nakakatawa lang sa TikTok, ganun. Wala siya ibang ginagawa kasi Viva Max talaga. Sa sobrang tago mo, pati Viva Max pinatulan mo yun. Ano ba yun? So yun. So kasi lahat ngayon bumabati ko sa kanya eh. Wala kang makita ngayon na balita na hindi bumabatikos kay Sara Duterte. November last year, mga kababayan, August, September, October, November, December of last year, pumapaldo o lumilipad ang mga DDS o dahil sa flood control, di ba? Alam naman natin yan. Alam naman natin yan. Paldo sila sa propaganda, di ba? Si BBM, corrupt. Martin Romualdez, corrupt. Etc. Lahat sila corrupt. Malinis lang si Duterte, bla bla bla. Dahil sa flood control. No, gets natin yun. Lahat naman tayo galit doon sa flood control. Pero mga kababayan, karamihan ng akusasyon kasi ng mga DDS sa flood control ay imbento nila. Kwentong barbero. Kwentong barbero. Pero itong hearing sa impeachment, mga kababayan, iba to. This time it's different. Dabasan kasi ng ebidensya eh. So, tapos si PBBM, panay na rin ng pang-Alaska. Nakita nyo kanina, nagbuhat siya ng kilo ng bigas, 10 kilo. By the way para sa edad ni PBBM, para magbuhat siya ng 10 kilo ng bigas above his head, kung hindi ka construction worker o hindi ka engaged sa trabaho na nagbubuhat araw-araw, mabigat yung 10 kilos para sa edad niya. No joke. Ay, eto ano lang naman, makwento lang. Di ba nag-start akong mag-workout gamit kettlebells? Mga kababayan, 12 kilo nga ng kettlebells, mabigat eh. 16 kilos ka, mabigat eh. 12 kilos nga lang, mabigat na eh. Pag nag-uumpisa ka sa kettlebells, mabigat ng 6 kilos. At 12 kilos pala, 6 kilos. 12 kilos. Mabigat. Tapos, ngayon si PBBM nang totrol eh. Sinong may sakit? Diba? Pati si Isko natawa eh.
By the way, si Isko, ewan ko lang kung anong meron sa kanila ngayon. Pero panayang ano nila ni PBBM, panayang labas-labas. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Oo. Di ba? So, may chismis. Chismis lang naman may chismis na baka raw si Isko ang admin candidate for 2028. Hindi tayo sure diyan. Hindi tayo sure diyan, pero ewan natin, anything's possible, di ba? Depende yan Depende. Support na si Isko kay PBBM. Oo, Miti hanggang Boa. Oo. Support na siya kay PBBM. Nagulat ka ako Di ba napapadalas itong nakaraan sa yung bigayan ng ayuda sa tricycle driver, di ba? Si PBBM nandun. Tapos kanina nandun din siya nandun din si Isko sa bigayan ng bigas. Oo. Siguro dahil presidente at siya yung mayor ng lugar, mandatory na nandun siya. Pero mukhang ewan ko, chismis lang naman. Chismis lang. Chismis lang naman yun. Di pa tayo sure. Pero let's see. I think BBM knows better. Bahala sila sa politika nila. Anyway, going back. So ito na nga. So haharap na siya si former Senator Trillanes at ang AMLAC. Bakit si Trillanes? Kasi si former Senator Trillanes, kung nakalimutan nyo na, siya ay merong inilabas na sinasabi niya na meron daw bank accounts kung saan halos 2 bilyon ang dumaang pera. Take note dumaang pera, ibig sabihin dineposit, withdraw. Dumaang pera lang siya, guys. Dineposit yung pera, withdraw yung pera. Ganun. Tapos ang total amount ng transactions na 'yon aabot ng 2 bilyong piso. So ano kaya ang tunay na kwento niyan? Hindi natin alam. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, yung kasing bank accounts na 'yon, mga kababayan, nakakuha ng kopya si former Senator Trillanes sa AMLAC. In fact, kinumpirma pa nung dating assistant ombudsman na si, ano pangalan niya? Karandang yun, di ba? Karandang ba yun? Yung tinanggal, Karandang yun ni assistant ombudsman Karandang, sinabi niya na sa AMLAC daw niya nakuha yung impormasyon na yun. Tapos, nung panahon na yun, mga kababayan, tinanggi siya ng AMLAC. Itinanggi siya ng AMLAC. No joke. Sabi ng AMLAC, hindi nanggaling sa amin yan, sabi. At dahil doon, tinanggal si Deputy Ombudsman Karandang. Ayun, tama, Karandang. Tinanggal siya sa Office of the Ombudsman. Sino ang nagtanggal? Sino pa? Do yung tita ni Mans Carpio. Si Conchita Morales Carpio. Tapos, medyo nagmamalinis ngayon? Pero alam nyo, hindi rin naman natin masisisi. Kung takot si AMLAC, kung takot si Carpio, Duterte ba naman? Mamamatay tao di ba? Di ba? So, medyo pinahiya ng AMLAC si Trillanes. Actually, hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan ng mga DDS laban kay former Senator Trillanes. Pero ngayon, maghaharap na sila, guys. Finally. Magtutuos na si former Senator Trillanes at ang AMLAC. Magkakaalaman na, guys. Magkakaalaman na. Totoo ba ang dokumentong hawak ni former Senator Trillanes? Ito ba ay magmamatch sa ilalabas ng AMLAC? Ayan. Pag-uusapan din yung SALN. Ibabangga ngayon yan sa SALN. Sa kanyang, sa actual income ni Sara Duterte. So, yung bank accounts, yung total nun, plus the SALN, pagbabanggain yun, yung difference will be the ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth yon, yung difference. At yan po ay kinumpirma kanina ni Congresswoman De Lima sa interview na to. Panoorin natin. Ngayon ang tinatanong. Ang tinatanong. Baka sakali. Yes. Pero Baka sakali. pero Congresswoman, yung isa sa mga major highlights ng yung testimony niya, yung willing siya, di ba? Isahin yung waiver sa bank secrecy law. Yun nga ang naging resulta dahil nga sabi niya, ginamit siyang dummy for these mga bank accounts ni former President Duterte. Ito, malaking development to. So, isa yan sa mga, kaya siguro nasumpi na nga si former Senator Trillanes para dun sa anti-money laundering, di ba, issue na posible, di ba? Maging, na mailutang yung issue na yun. For now, ho ba, may confirmation na ba sa April 22 na dadalo si former Senator Trillanes ho?
Opo, dadalo siya. Ako po Ah. yung nag-motion. Ako Oo. po yung nag-move na ipasabina siya. Ad testificandum and to testecum. Kasi magte-testify siya. Oo. At saka magdadala siya kung ano mga dokumento meron siya. And this is a sort of a predicate, a Oo. prelude to Oo. yung pag-ano naman ng AMLAC. Kasi remember, pinasabina Yeah. din yung AMLAC Oo. for April 22. Nadadalhin nito supposedly certifications Okay. kung meron ba o wala na mga flagged, covered, and suspicious transactions. So parang Bank predicate, transaction. Oo. prelude nga yung magiging testimony para maging may basis. And sa complaints naman, yung both complaints, sa Bali et al. And Cabrera complaint, pareho naman sila nag-allege as a main ground yung unexplained wealth. Kasi nga, ang maaasahan natin sa testimony ni former Senator Trillanes is that yung tungkol nga sa alleged existence of hidden and unexplained wealth na purportedly ay contained in undisclosed bank accounts ni VP Sara o singly or jointly with the former president, her father, and yung kanyang asawa, si Man Scarpio. And that itong mga unexplained wealth na ito, itong mga nasa bank accounts na yan, ay hindi dinisclose sa kanyang mga salin mula pa nung siya ay naging public official hanggang ngayon. So, kaya doon magsasentro. Remember, nag-appear na rin si former Senator Trillanes noon sa Quadcom. And therefore, inaasahan natin na uulitin niya at inaasahan din natin na madadagdagan pa, meron siyang mga panibago siguro Oo, mga bank na mga records. impormasyon Yeah. tungkol sa unexplained wealth. Okay, let me Yes. just tick off the mga aasahan. So we can expect sa April 22 yung pag-discuss sa ITR ni VP Sara, SALN at now including the bank accounts. Yes. Kasi may Not AMLAC. necessarily the bank accounts themselves coming from the banks, Ah. di ba? But from AMLAC. Kasi Exactly. dapat sila yung record niyan ng mga flagged, suspicious, and covered transactions. Yung more than 500 million na mga transactions. So, not from the banks, hindi pa pinasapina yung banks. Siguro pa yan kailangan at this stage. Kailangan sa trial na. Pero dito, pwede muna yung sa AMLAC. Yes. Pero ma'am, ano yun eh? Parte yun nung sinumpaang salaysay ni Madriaga, di po ba? Yung nandun kay Madriaga, ay tungkol naman doon sa sakin. Correct. ng waiver. Waiver. Malaking bagay po yan. Oo. So that means, meron tayong maasahan na corroborative doon sa punto na yun. Yun nga, yun nga. yung kay Mariaga. Yun Pero nga. yung kay Senator Trillanes, yung mga hidden and unexplained wealth ni mga kandigan, bank accounts ni VP Sara, or mga joint accounts with the father and or husband. Okay, so yung gusto ko i-follow up yung tinatanong ni Peter o ni Boss Peter nga, yung tungkol doon sa kaya, no, yung dami accounts na kinreate ni former President Duterte sa kanya, kasi di ba sabi niyo kailangan ng corroborative. Kung ibig sabihin yung mga bank kasi ini-identify niyo na tatlong China bank accounts, merong Metrobank, merong PNB. Kung yung mga executives niya ipapatawag, kasama na rin yun, pwede rin ho ba sa House Justice Committee yun? Hindi, branch office lang yan. Well, ano muna, yung tungkol na muna sa waiver, pag-uusapan pa yan ng committee. Ah, okay. Tungkol Sa branches ano lang ang yan. gagawin tungkol sa waiver. Okay, okay. Ano na ba yan? Yung parang gagawin na ba? Oo. Na ipapasapina na yung mga Yun bank nga eh. accounts na yun at this stage? Mm. O sa trial na lang? Yeah. Pero the fact itself, yung gesture na yan ni Mr. Madriaga na nag-execution ng waiver, ay nagpapakita na mukhang may corroborative. Kasi hindi mo gagawin yan kung tinatago mo yun. Yeah, tama. O wala kang gano'ng mga so-called dummy accounts. Okay. Partner, Last na lang sa akin, Congresswoman. Ano? So, tama po bang sabihin na you have to vote on this issue on probable cause on or before April 29? After Maybe sa April 29. Hindi pa siguro pwede before April 29. Kasi Ano sa, hearing? depende nga, kung matapos na lahat sa April 22, I don't know kung mismo sa April 22 magdedetermine na ng probable cause. Yeah. Although baka hindi. Kasi after yung issue na yan ng unexplained wealth, yung mga Meron pa isa eh, death threat. Sa April 22, ay meron pa tayo yung ground tungkol sa threats. Correct, Yung yung death threat. To assassinate the president, the former speaker, and the first lady. At ang sinapina dyan, o isasapina, I'm not sure kung na-issue na yung sapina o isasapina pa lang, Oo. ay yung nandun naman sa NBI. Yung sa NBI, yung agents, yung unit na nag-iimbestiga dyan sa bagay na yan. So pinapasapina yung records ng NBI investigation on that aspect. So I'm not sure kung kakayanin na yan i-take up din sa April 22 o sa April 29 na. Pero yan na yung magiging last Sana. na ground na itatackle. Kaya pwede na sa April 29 mismo, meron na, magkakaroon na ng voting. I'm not really sure, pero the possibility is there na magkakaroon na ng voting sa April 29. Pag tapos Uy. na lahat, yung mga tungkol nga doon. Exciting yan! Woo! Woo! Another date needs to be set for that purpose alone, which is the voting. Para malaman na kung dadalhin na nga sa plenary. So depende yan. So ang magiging disposition yan is either na may probable cause o wala. Kung may probable cause, then isasabit ng report and recommendation with the articles of impeachment, the proposed articles of impeachment sa plenary. Kung walang probable cause, then resolution and recommendation will be dismissal. At babahin din yan sa plenary. Kasi Pagbobotohan yung dismissal. they can still reverse the decision by 1/3. Right. Members of the plenary can still reverse yung decision ng committee. Okay. So yun, mga kababayan, marami pang pwede mangyari. Exciting to. Papunta na, actually, paano pa lang tayo? Pa-intro pa lang tayo sa exciting part. Ngayon pa lang, exciting na eh. Paano pa impeachment hearings? Grabe.
So feeling ko, itong impeachment ni Sara Duterte, lalo pag umabot to sa lalo pag umabot na to sa Senate, this will be the hearing of the century. Oh, this will ito yung hearing na talagang babantayan ng buong sambayan ng Pilipino. Why? I'll tell you why. First, we're talking about the daughter of one of the most famous presidents of the Philippine Republic. Oh. Let's give it to the DDS. Oo. Si Rodrigo Duterte talaga ang pinaka-famous at pinaka-infamous na presidente ng Pilipinas. No joke. No joke. Pangalawa, this is the impeachment of the Vice President who received the highest mandate from the Filipino voters, 32 million votes, guys. Oo, 32 million votes. At ito yung pamamaraan na tatanggalin siya. Dahil yung 32 million votes na nakuha niya, nagalit na sa kanya. Oo. Tinalikuran na siya ng 32 million, guys. From one of the most beloved candidates to now the most hated political person in the Philippines. Ayan. Si Sara Duterte. So, tawag dito, magiging malaking balita to. This will be international news. Bakit? Kasi another thing, pangatlong reason, si Sara Duterte ang magpapalit ng direksyon ng Pilipinas papunta ng China. So si China sigurado mag-o-observe diyan. Sigurado 'yan. Babantayan yan ni China. At si China magpopondo yan ng disinformation campaign sa Pilipinas. Sigurado yan.